up mga Pinoy AU? Kumusta po tayong lahat? Magandang araw po. Panibagong araw, panibagong information na naman po ang ating isi-share. And today's po, ang ating topic ay paano ba mag-enroll sa public school kapag tayo ay naka 491 visa. Itong processing ng pag-enroll sa pag naka 491 ka sa public school ay medyo iba do sa mga PR na dito rin hindi rin namin alam noong una dumating kami, dito lang din namin natuklasan. Unang-una, ang ginawa namin nung hindi pa namin alam. So, nag-inquire kami directly dun sa school na medyo malapit sa aming bahay. Nag-email kami ng inquiries regarding enrollment. And then nag-reply sila na kapag naka 491 visa ka pala, is kailangan mo ng magpa-assess sa government, yung parang DEX, parang Department of Education sa atin dito. Papa-assess ka muna doon kung allowed ka ba na mag-enroll sa public school and kung saang public school. So, ang website is, so mamaya papakita ko dun sa laptop, puntahan natin yung website. So, ang unang step is magpapa-assess ka muna doon sa NSW. Nasa NSW kami. NSW na education. And may bayad na kagad yun. It costs $120 per student. Pagkatapos nun, nag-reply sila na yung dito kasi sa NSW by zoning ang school by catchment, kung saan yung address mo, doon ka mapupunta sa catchment ng kung saan ka nakatira. So may isa pang link doon na may makita ko rin, school finder naman. Itatype mo yung address mo and then ibibigay sa iyo kung saan kang malapit school and doon ka mag-enroll. So after nung ma-assess ka ng government, sila na mismo yung ko-contact doon sa school na sasabihin, magno-notify sila doon na okay, nagpa-assess na to itong estudyante na to and pwede na siyang mag-enroll dyan. Then kukontakin ka na ng school. From the school, unang contact, tinawagan agad ako ang tinawagan, and kailangan pumunta doon ng personal para sa school assessment naman. And school assessment, nahihiya pa nga magsabi yung principal ng tumawag sa akin. Kasi, i-assess lang nila kung anong level ng English yung mga bata, kung nakakaintindi ba ng English o kung anong level ng English nila. And I'm very confident naman ako doon sa dalawang anak ko. Yung isang anak ko is kinder and yung isa is high school. Kasi, both of them, maayos naman sila mag-English. Yung high school ko is nag-aaral siya sa Qatar and na-practice yung English niya. Tapos yung bunso ko naman, ngayon mga bata, maano na sa English, kaka-YouTube, di ba? Yung bunso ko is 5 years old, which is ipapasok namin dapat ng kinder. And masyado pala siyang bata para sa kinder dito kasi ang kinder dito is 6 years old yata. 6 years old. Pero, sabi nung principal, pupuntahin ka dito, i-assess natin, titingnan natin kung pwede siyang isama dun sa mga kinder na. Kasi maliit lang yung anak ko, tsaka yung bata. And yung pinapunta doon, okay naman. So, na-impress yung principal, so hinalo siya doon. And then, ngayon, it turned out na siya pa yung magaling sa batch nila, At dito pala, ang enrollment dapat, ang start ng school is January. Kaya lang yung public school naman is all year round, nag-a-accept sila ng enrollees, lalo na kung galing overseas. Dito may 4 terms. January ang umpisa. Then, every term is may 2 weeks na vacation, parang term break. So yung mga requirements naman sa pag-enroll, mga documents na requirements sa pag-enroll is madali lang. Mostly mga
proof of address. Mamaya pakita ko rin kung ano yung mga proof of address, mga documents na kailangan, tsaka may point system. Wala ni isang document na hiningi from previous school sa Philippines, which is nanghingi pa kami ng mga good moral, ng mga Form 138. Niready na rin namin. Pero ito po is based sa aming experience. Baka sabihin nyo kasi yung iba, hanapan ng ganito, hanapan ng ganyan. Yung sa amin po, hindi na. Proof of address lang. And kailangan importante talaga yung yung kontrata ng bahay kasi yun yung pinaka matibay na proof na nandiyan ka sa loob ng isang taon. Nandiyan ka sa lugar na yan sa loob ng isang taon para ma-accept ka doon sa school na yun nga. Para doon ka, yung catchment mo is doon sa school na yun. Okay. So, ito na, punta tayo doon sa computer. Pakita ko sa inyo yung website and pati yung school finder. Okay, so ito yung reply sa amin nung nag-inquiries kami, enrollment queries. So sabi dito, kailangan mag-submit ng application dun sa Temporary Residence Program Authority. So ito yun, ito yung temporary, yan. deinternational.nsw.edu.au. So makikita mo dyan yung mga study options. So dito, meron ditong sa homepage muna. Yan International Student Program, Study Abroad. Then ito yon Temporary Residence Program. Pag kinilik mo yan, dyan mo na malalaman. Then, online application. Yan, magpipill up ka lang ng form and then submit. Once na-submit mo, sila yung mag-a-approve ng application mo, then sila na rin yung magno-notify dun sa school na pag-e-enrollan mo. Okay, then and yung next is sabi niya, yung school daw dito sa Wagga Wagga is naka-zoned or depende yan sa residential address mo kung saan kang school naka-zone or yung tinatawag nga nila dito na catchment. So, dito yan schoolfinder.edu, education.nsw.gov.au, which is ito. So, homepage, refresh lang natin. Then, halimbawa, high school. Tinype ko yung address. Edward Street. Ito, Wagga Wagga. And then, papakita niya sa'yo, Wagga Wagga High School, which is tama naman yung school na pinag-inquire namin. So, dyan yung catchment namin. So, tama yung pinag-inquire namin. So, ganun din sa primary. So, press mo lang yung primary, then type mo ulit yung address. 257 Edward Street, Wagga Wagga, ito. And then, yun nga, South Wagga Public School, which is tama din yung pinag-inquire namin para doon sa anak namin na kinder. Okay, then ang next is, sabi niya dito, to support your application, you will need to provide to the school the following documentation. So yun nga, sabi ko, nabanggit ko kanina, hindi sila humanap ng anumang documents from previous school sa Pilipinas. So ito lang, 100 points of proof of residential address from the attached list. Yung attached list, pakita natin mamaya. And then yung passport lang at yan. And then yung visa grant o yung visa documents nung student. So, ito yung documents list. So, dito sa 40 points, pinasa ko yung list of agreement. And then sa number 2 items, wala tayo na ipasa dyan. Then dito, electricity and gas, 15 each. And then telephone and internet bill. And then pinasa ko yung motor vehicle o yung registration kasi that time wala pa akong driving license. So after mong maipasa lahat ng requirements and documents, mahigpit yung school dun sa sa residential, yung proof of residential. Kailangan mo makompleto muna yon bago ka nila bigyan ng appointment o mai-schedule for appointment para sa assessment, sa school assessment. So after mo makompleto yon, tatawagan ka and then i-schedule ka kung kailan ka pupunta. Personal ka pupunta doon sa school for assessment. And then after that, bili ng uniform. And then after 2 days, yata pinayagan na silang pumasok. Pumasok sila dito kasi dumating sila dito July, which is pag timing may term break na 2 weeks. So after 2 weeks, dun pa lang kami
assessment. And then, doon pa lang sila nag-umpisa pumasok. So, third term na sila nakapasok dito sa school. By the way nga pala, misleading kasi yung sinasabi na yung libre ang education pag public. Hindi siya totally free. Kasi nga, unang-una doon sa assessment pa lang, $120. And then yung susunod is, yung school uniform, kailangan mong bilhin, ikaw magbabayad. And then, wala naman siyang tuition fee na every month, pero may kailangan kang bayaran. Sabi nga nila, minimal fee daw. May kailangan kang bayaran, depende sa mga subjects. Sa high school, depende sa subjects na kukuhanin mo. For example, sa engineering, kailangan mo may babayaran ka dyan kasi yung engineering nagre-require dyan ng yung mga materials, sa mga experiments, sa mga practical, sa activities, may mga material na ginagamit yan eh. Yun yung binabayaran. And next, yung food technology, mga nagluluto, mga nagbe-bake, yun. Yung mga ginagamit doon, yun yung mga binabayaran. And ang next pa is yung mga excursions, mahilig sila dito sa mga excursion, yung halimbawa, pupunta sila sa McDonald's, sa Macas para makita nila kung paano yung operation ng McDonald's or sa isang establishment or sa isang company pupunta sila. And then yung sports, isa pa yun, yung sport, depende pa sa sports na mapipili mo. Ang sports may bayad din kasi nga ang sports nila dito is sa labas ng school. So nagre-rent sila ng gym, ng place para sa sports. So yun yung mga binabayaran. Pero walang tuition fee na monthly. So yun lang. Hopefully may idea tayo, may nakuha tayong information kahit pa paano. Muli, maraming salamat sa panonood and see you again next time.